Yun lang ang problema nyo? Kailangan mo ng referral kung sino sa tingin mo sa mga designer na kumukuha sa models ko ang pwedeng kuning designer. Para gumawa ng damit ni Dora at Bridget? Halos hindi huminga si Amanda nang sabihin yun. Tumaas ang isang kilay ni Lola Emma sa sinabi niya. Aba, seryoso usapin yun ah. Tiningnan niya ang screaming metallic red na blouse nito. Hanggang hita ang blouse na overlapping with matching dark red na belt ang suot nito. Black tight-fitting pants ang ipinares nito roon at syempre, ang Manolo Blahnik nitong slip-ons na hindi pa baba sa 4 inches ang taas. Very chic ang dating nito. Nakapusod ang buhok, nasa dark side ang makeup na tinernohan nito ng itim na accessories. Shocking for a 70-something woman to wear. Kayang-kaya nitong dalhin ang ganong attire. After all these years na medyo out of the ordinary ang mga suot nito, Amanda should have been used to it by now. But with Lola Emma, no one could ever know what to expect next. Don't worry, I'll make an appointment with George. Katatapos lang ng kanyang Spring and Summer 2011 collection, and I'm sure he'll find the time to accommodate us. Sasamahan mo kami? Of course, I never miss a chance na makita ang performance ng mga modelo ko, lalo na sa mga private viewings. Perfect. Pwede bang doon natin sa bahay ko gawin to? Sa curtain room, of course. Ngumiti siya sa matanda. Kakausapin ko muna si George. Kapag hindi niya nagustuhan, we can always contact other designers. Excellent. Total, nandito na rin na lang naman ako. Why don't we have lunch, Iha? Namimiss na kita. Hindi ka masyadong napapasyal ngayon sa bahay. Busy. Lola, ano pinagkakabalahan mo ha? Marami, very personal kaya don't ask. Sabi ni Dahlia, you turned down the chance to meet Frank. Oh, don't tell me na pati ikaw nakikip Frank na rin. Hello? Why not, Iha? Guwapo at simpatiko raw ang lalaking ito. Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon? Is he so desperate that he agreed to meet me? Despite everything you know about your father, he is a very good doctor at nire-respeto siya sa kanyang field. It's probably out of respect for your father that this man is accommodating his request. Anyway, nagtanong-tanong din ako tungkol kay Frank Yoko na yun. Anyway, isa rin sigurong dahilan kung bakit siya agreeable sa ganyang klaseng arranged meetings. It's because 3 years ago, yung babaeng pakakasalan sana niya, nalaman niyang may iba pa palang boyfriend. At yun ang kasama ng Steph na yun, nang magbakasyon ng Talipanda sa Kalatagan a few days before the wedding. What? True. Nagpaalam kay Frank yung Steph na yun. After 3 days, sinundan to ni Frank, thinking it would be very, very romantic to surprise her, becoming to his townhouse, kung saan nagstay tong si girl. Siya pala ang mabubulaga when he opened the door to his room. At nakitang walang suot to, na may kasama pang ibang lalaki sa katabi nito. Terrible. Terrible. A very familiar na eksena. Don't you think? Tinaasan siya nito ng isang kilay sa very subtle na pagpapaalala nito sa kanya ng isang eksenang nangyari din sa kanya sa isa sa mga naging nobyo niya. I'm sorry. Hindi lang siguro talaga ako interesado. May mga bagay na mas importante ngayon sa akin kaysa sa love life ko. Such as? Can you keep a secret for the time being? I love secrets. Nakita ko ng kakambal ko. Shock na tiningnan siya nito. Are you sure? Tanong nito nang makahuma. Very sure. How sure? Kamukhang kamukha ko siya. Nakapagpakuha na ako ng sample ng buhok niya. And we're having its DNA test. Pero sigurado ako siya yun. She didn't even bother to change her name. Nasaan siya? Ikinuwento niya rito ang nalaman niya tungkol kay Joey. Bakit hindi pa sunduin to at alisin sa lugar na yun? Tumaas ang boses nito. Nagtitinda ng barbecue? Kay horror! Kinikilabutang dagdag pa nito. I'm taking my time. Gusto ko magkausap muna kami para malaman ko kung anong saloobin niya. I think she needs a lot of prepping up bago ko siya iharap kay Mama. Bakit pa kailangan gawin yun? Ipakilala mo siya agad kay Dahlia. Don't you think she's waited long enough na makita at malamang buhay pa talaga si Joey? Naisip ko na yan, Pero para magtiis siya ng ganun sa poder ng mga taong yun and never exert any effort para mahanap kami, don't you think that's strange? Kung sabagay nga. I'm planning to meet her this Saturday.
Ikino-consider ko rin to take some time off para magbanding kaming dalawa. I really don't know what to expect kaya gusto ko na siyang makausap ngayong Sabado. Why wait till Saturday? Puntahan mo na siya ngayon, sasamahan kita. No way! Baka lalo yung magtago kapag nakita ka kaagad. You'd be too much of a shock the first time. Kung sa bagay, pero excited ako, Iha. I have to be there. Lalo na kapag kinakailangan na ang seminar sa social graces at finance. You'll be on my mind, I assure you. Let's get out of this place and talk outside. Puntahan natin to kapatid mo. I want to see her. My pleasure, Lola. Ngumiti ito. Nagbilang siya kay Joseph at sa kanyang executive assistant na kontakin ang designer para sa pinsan niyang si Dora. Saka sila nagmamadaling umalis ng Lola Emma niya for their lunch outside and so much more. Joey, 2 pork barbecue at saka isang atay ng manok nga. Nag-angat ng tingin ang magandang tindera ng barbecue sa tabi ng Sinclair General Hospital. Saka ngumiti. Good evening, Dr. Yoko. Ginagabi kayo ah. Pauwi pa lang ako actually. Ang dami kasing pasyente kanina. Ngumiti si Dr. Yoko dito. Maganang loob niya sa babae. Kaya nga pinayagan niya itong magtinda sa gilid ng parking lot ng maliit na hospital na pag-aari niya. Dahil unang kita pa lang niya rito, nakagaanan niya na agad ito ng loob. Maayos din itong kausap. Hindi ito umaabuso sa gaya ng ibang tindera. Isa pa, nag-alok ito na magbayad ng pwesto. Tinanggihan nga lang niya yun. Tulong na lang niya yun dito. Dami nga may sakit ngayon eh. Labas-masok ang mga tao sa ER. Ano ho? Magalang na sabi nito. Sinabi mo pa. Kumusta yung dinner date mo? Hindi sumipot yung babae eh. Ikaw? Hindi ka sinipot? Hindi makapaniwalang napatingin to sa kanya. Os. Walang biro. Nasa loob na ng bakuran yung bebo at umalis pa. Bakit daw? Sabi ng nanay niya, nagkaroon daw ng emergency whatever. Siyempre alam ko na yun. Dinedma ko na lang at nag-enjoy na lang ako sa dinner na nakahain. Masarap magluto ang cook na mag-asawang yun. Ganun na ba talaga kahirap maghanap ng matinong girlfriend ngayon? Tanong ni Joey. Ito yata ang tao na sa loob ng 5 taong pagbabarbecue sa pwesto nito at 5 taon na rin niyang regular na pagkain doon. At pakikipagkwentuhan dito ay mas marami pang alam kaysa sa mga kaibigan niya sa mundong ginagalawan niya. Yun ang pakiramdam niya sa babae. At least, kapag magkausap sila nito, walang pagkukunwari, walang hiya-hiya sa pagitan nila. Saka talagang barkada lang sila, kahit pa nga sabihin na maganda at mabait ito. Matagal na nilang na-establish ang kanilang silent agreement na hindi nila type ang isa't isa. Sa dami ng girlfriends na dumaan sa buhay niya, bilib siya kay Joey dahil sa parte nito, ni minsan wala itong pinatulan maliban sa pulis na yun na muntik pang maghoyo ito ng todo. After that, straight na 3 years na itong single at available. Pero talagang ito mismo, hindi naghahanap. Bilib talaga siya sa tigas ng loob nito. Eh di ba ganun ang type mo, yung mga spoiled brat? Face lang yun no. Ngayon, naiinis ako sa kanila. Teka nga, wag na natin pag-usapan yun. At pinagbigyan ko lang naman yung hiling nung isang kaibigan naming doktor. Na may plano yata akong i-match sa anak niya sa unang asawa. Eh hindi naman sumipot yung anak ka mo? Alam mo naman yung mga extended family na ganyan. Maraming issues yung iba. Kaya hindi ko na yan pinatulan pa. Relief pa nga ako eh. Baka kasi mamaya, kamukha yun ng anak ng isa kong kakilala na nireto rin sa akin. Kulang na lang ng pantabing sa mga mata at full-fledged kabayo na. Humalakhak ito nang maalala ang kwento niya tungkol sa babaeng yun. Ah, yung kung makaarte eh, akala mo kung sino maganda na tipong ipinipilit mo ang sarili mo sa kanya? Mismo. Ikaw pa no? Ubod na nga ng yaman, kahawig pa ni Ronnie Ricketts, tapos magaling pang doktor. Hahabulin mo yung si Petrang Kabayo? Nagtawanan silang dalawa. Ano na nga palang nangyari dun? Ayun, hanggang ngayon eh, naghahabol pa rin sa akin. Ilusyonada. Akala yata porket makinis at mahaba ang buhok. Papasa na siya sa taste ko. Excuse me. Grabe, yabang talaga. Dagdag mo nga yung bituka, 2. Ikaw lang ata ang doktor na kilala ko na kumakain ng ganito. Heart surgeon ka pa niyan ha? Eh, ilang beses lang ba naman tayong mabubuhay? Di kainin na lahat, habang bata pa, di ba? Isa lang mo na yan, 2. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan bago siya kumuha ng soft drinks na tinda rin nito. Enjoy siya sa mga pagtambay niya
na gaya nun sa pwesto ni Joey. Nakakapagkwento siya rito at hindi siya nilalandi ng babae. Hindi gaya ng lahat na yata ng babaeng nakakadaupang palad niya. Bukod, syempre sa matandang sekretarya niya. Mabuti na lang kahit paano ay may Joey sa mundo. Uy, thanks nga pala dito sa t-shirt ha. Frank, sakto naman na dederecho ako sa lamay ng isa naming kamag-anak. Eh di bago ang suit kong damit ngayon. Bagay pala sa'yo eh. Nadaanan ko yan sa mall. Naisip ko na bagay sa'yo. Sabi ni Frank sa nakangiting si Joey nang kumatok ito sa opisina niya ng sumunod na Sabado. Thank you. Saka thank you at dito mo na ako pinagayos. Wala yon. Busy ka ba? May pinag-aaralan akong kaso dun sa isang hospital namin. Medyo komplikado pero ayokong bitawan. Gusto ko nang malaman kung anong mas mabuting gawin. May conference kami bukas ng team ko na mag-ooperate eh. Gabi na kaya hindi na kita abalahin masyado. Thank you uli ha. Sabi nito sabay kaway. Tinanguan na lang niya ito at saka muling ibinalik ang pansin sa medical books at sa nakabukas na laptop computer niya na pinagbabasihan niya ng mga ginagawa niyang research. Tatayo sana siya sa harap mismo ng pwesto ni Joey sa pag-aakalang wala na ito roon. Pero laking gulat niya nang makita na may dalawang babae na nakatayo sa bandang likod ng pwesto at mukhang masinsinang nag-uusap. Medyo madilim sa kinatatayuan ng dalawa pero napansin niya na parehong nakaitim ang mga ito. Nag-iisip pa siya kung lalapit siya o hindi dahil baka kung ano ang sinasabi nito kay Joey nang marinig na lang niya ang malakas at sunod-sunod na busina na nagmumula sa isang rumaragasang truck. Sumisigaw ang driver nun. Tabi! Mabilis na humagibis yun, diretso sa barbecue stand ni Joey. Napakabilis sa mga pangyayari. Bigla na lang bumangga ang truck sa barbecue stand at sumalpok ang nguso nun sa dingding ng hospital. Nabura bigla ang pwesto ni Joey at naramdaman niya ang pagyanig na ginawa ng truck sa pundasyon ng building ng hospital. Nanlamig siya at saka nabitawan ng sigarilyong hawak. Pero hindi ang driver ang una niyang naisip na sagipin. Joey! Sigaw niya. Sabay karipas ng takbo sa likuran ng truck para malaman kung anong nangyari sa babae at sa kausap nito. Ayos na ayos si Amanda nang huminto ang kanyang sasakyan di kalayuan sa barbecue stand ng kanyang kapatid. Pasado 11:00 na yun ng gabi at kung tamang report sa kanya, ganong oras nagsisimulang magligpit si Joey ng pwesto nito. Nagdesisyon siyang kausapin ito pagkatapos ng trabaho. Sa ganun, makukuha niya ang buong atensyon nito. Hinanap niya agad ito, pero nagtaka siya kung bakit ang assistant nitong teenager na lalaki na lang ang nagliligpit ng mga gamit sa ihawan. Lumingali nga siya pero hindi niya nakita ang kanyang kapatid. Natapos at lahat sa pagliligpit ang teenager pero hindi nagpakita si Joey. Apprehensive na siya. Of all this, ngayon pa yata ito hindi magpapakita sa kanya. Sa kanya nakita lumabas ito mula sa building ng hospital na katabi ng pwesto nito. Pagkatapos, diretsyong lumapit to sa binatilyo. Nag-usap ang dalawa bago sinimulan ng itulak paalis ng binatilyo ang malaking kariton na nagsisilbing collapsible na pwesto ni Joey. Naiwan ang babae na nagwawalis pa. Saka siya umibis ng kanyang sasakyan at hindi na nag-isip na nilakad takbo ang kinaroroonan nito. Sinadya talaga niya na magsuot lang ng itim na t-shirt na may kwelyo at maong pants. Simpleng sandals din lang ang ginamit niya para hindi mangimi at mabigla si Joey sa kanya. Habang papalapit siya rito, rumihistro si isip niya na halos magkapareho sila ng suot. Itim na dekwelyong pangitas at maong na pangbaba. Ultimo ang nakapusod nilang buhok, magkapareho rin ng mga sandaling yun. Talagang identical na identical silang kambal. Nakatalikod to sa kanya nang makalapit siya. Sinundan niya ito sa medyo looban na bakanteng lote na nagsisilbing parking lot ng maliit na hospital. Damang-dama niyang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Aware siya na ninenervyos siya ng mga sandaling yun. Imagine, si Amanda Amor, kinakabahan. Tinawag niya ang kapatid bago pa siya nakapag-isip. Joey! Lumingon agad ito at pagkakita sa kanya, kahit may kadiliman sa kinaroroonan nila, nakita niyang napigilan ito kapag kuwan napatitig sa kanya. Joey, natatandaan mo pa ba ako? Si Amanda. Ate? Hindi makapaniwalang sambit nito sa nanginginig na ring tinig. Tumango siya, pinilit huwag ipakita na naiiyak siya sa eksena nila.
Gusto niyang masuka sa tensyon kung ano magiging reaksyon nito sa pagkikita nila. Ako nga, ang tagal ka naming hinanap. Bakit ngayon ka lang? Humikbi ito, saka biglang umiyak at tumakbo palapit sa kanya. Para siyang aatakihin sa puso sa sobrang kaligayahan na gano'n ang narinig niya mula sa kapatid. Humakbang na rin siya para salubungin ito, saka sila nagyakapan ng mahigpit. Hindi niya alam kung gaano katagal na natatili sila sa posisyong yun. Pero nang magtinginan sila sa wakas, parehong tigib ng luha ang kanilang mga mata. Pagkatapos muli silang nagyakap. Nang mahimasmasan, sakalang nila nagawang maghiwalay. Pero hinawakan niya agad ang kamay nito na tila makakawala ito. Kumusta ka na? Mabuti, ikaw. Mabuti rin. Ilang linggo na kitang tinitingnan dito. Bakit hindi ka lumapit ka agad? Hindi ko alam kung paano ko gagawin yan. Natatakot ako na baka galit ka or something. Hindi ko alam kung anong magiging reaction mo. Hindi ako galit, ate. Pero bakit hindi ka na bumalik? Saan? Kanino? Doon sa kanila? Bakit hindi mo kami hinanap? Would you believe, hindi ko alam kung ano ang pangalan ni Mama? Nagulat siya sa sinabi nito. Hindi namin siya pinag-uusapan ni Papa. Lumaki ako nang hindi ko alam ang pangalan niya. Palaging kong tawagin siya ay ang haliparot na babaeng yun o ang walang kwenta mong ina. Kung mabanggit man. Yung asawa niya, mas masahol na pangalan pang tinatawag kay Mama. Napaiyak siya nang marinig ang walang emosyong paliwanag nito. Dahlia. Dahlia Amor na siya ngayon. Buhay pa siya? Kasama mo siya? Gusto mo bang isama kita sa kanya ngayon? Natigilan ito sabay kunot noo. Pagkatapos bigla itong umiling. Bakit? Galit ka sa kanya? Hindi, nahihiya ako. Bakit naman? Ang tagal-tagal na kasi. Ang tagal-tagal ka namin hinahanap. Siya ang unang nagpahanap sa'yo. Hindi siya naniniwala na patay ka na gaya ng sinabi ni Marian. Sinabi nila na wala na ako? Ang kapal naman ng mukha ng bruhong babaeng yun, as in. Yes, as in. Pero hindi naniwala si Mama. Regret lang niya na ipinakremate ka ni na Papa. At nang Marian na yun, saka ibinudbud sa Boracay. Kaya nang mauso ang DNA testing, walang naiwang kahit ano para makumpirma dun sa batang sinasabi na ikaw raw. Ay, kumbinyente. Masyadong simple at kumbinyente. Bakit ba hindi ka bumalik dun? Gaya nga ng sinabi ko sa iyo kanina, sila lang bang babalikan ko? Ang hirap ng buhay ko sa kanila, lalo nang magpakasal si Papa sa Marian na yun. Inginungudgod niya ang mukha ko sa sahig na pinapa-Clorox niya sa akin. Classic na bruhang badrasta nga. Kaya, bakit ayaw mong bumalik ngayon? Para matapos na mahaba mong paghihirap. Sino ba nagsabi naghihirap ako, ate? Ang buhay mo ngayon, ibang-iba na. Pero hindi ko basta-basta na lang maiiwan ang lahat. Inaasahan ako ng nanay-nanayan ko na makakasama niya sa kanyang pagtanda. Naririyan ka na para kay Mama, pero si nanay, may sarili siya mga anak, di ba? Hindi mo ako maiintindihan. Matagal ko na kasing tinanggap na hindi na ako makakabalik sa biological family ko, te. Inari ko ng pamilya ko ngayon, na tunay kong pamilya. Sila ang kasama ko habang lumalaki ako. Sila ang nagmahal sa akin at nagmalasakit. Hindi ako nagagalit sa inyo dahil alam ko na may dahilan noon kung bakit hindi niyo na ako hinanap. Pero hindi naman pwedeng umikot lang ang buhay ko sa paghihintay kung kailan niyo ako babalikan, di ba? Naiintindihan niya ito. Mahal ko kayo pero hindi na kayo ang pamilya ko. Napakagatlabi siya sa narinig. Nakakalungkot yun. Iba yung lungkot dahil isang bahagi ng buhay nila na kanilang ina ay huminto dahil sa paghanap nila kay Joey. At sa malaking pag-asa na buhay pa ito at makakapiling din nila. Pero kay Joey, tumuloy ang pag-inog ng mundo. At kung kanino ito unang nakaramdam ng pagmamahal, hindi naman nila masisisi na sa mga taong yun na nito ibinigay ang loyalty at pagmamahal nito. Joey, hindi mo naman kailangan bumalik ka agad eh. Kung gusto mo, kahit tayo munang dalawa. Saka na kita isasama kapag handa ka nang humarap kay Mama. Hindi rin naman ibig sabihin na kailangan mo nang iwan ng mga taong nagpalaki sa'yo at tinuturing na pamilya mo. Gusto kitang makasama uli. Ikaw ang palagi kong iniisip. Isang tunay na kapatid
Hindi lang nga kapatid kundi kakambal pa. I love that. Ang ganda-ganda mo nga talagang balat mayaman ka. Kahit magkamukha tayo nagmumukha akong sigarilyas na itinabi sa pipino. Ikaw naman, sa dami ng ginagawa mo maghapon, hindi na nakapagtataka yun. May pupuntahan ka pa ba? Halika, mag-dinner tayo, mag-usap tayo. May pupuntahan akong patay lamay. Nandun ang nanay ko pero pwede ko naman siyang i-text. Sasabihin ko na lang na may iba akong lakad at hindi na ako makakasunod dun. Excited na inilabas itong cellphone nito sa jeans na suot nang marinig nila ang malakas at sunod-sunod na pagbusina. Kapwa sila tila na bulag sa matinding ilaw na biglang tumapat sa kanila. Kaya huli na nang makita nila ang naririnig nilang nag-iingay na malaking sasakyan. Diretsyong papunta sa kinatatayuan nila yon. Alis! Alis! Nakuha pang sumigaw ni Joey bago siya malakas na itinulak palayo sa rumaragasang sasakyan na halos nasa harap na nila. Hindi na siya nakakilos. Napaatras siya nang itulak siya nito. Saka biglang may malakas na hampas sa kanyang katawan na naramdaman niya. Kasunod nun ay ang biglang pagtilapon niya sa ere. Wala na siyang natandaan pagkatapos nito. Natatandaan ni Frank na hindi siya humihinga sa mga unang segundo pagkatapos huminto ng rumaragasang truck. Siguradong sigurado siya na wala na si Joey at ang babaeng kausap nito. Tumakbo siya ng mabilis. Sa kanya nakita ang tumilapong katawan ng isa sa mga ito, ilang dipa mula sa truck. Agad niya itong nilapitan. Sa kanya nakita ang kalunos-lunos na pangyayaring ito. Nakabaliktad ito. Nakatakip ang mahabang buhok. Umaagos ang likido mula sa katawan nito pero hindi niya matansya kung saan ito may tama. Hindi siya nagsayang ng oras. Lumingon siya sa mga taong nagsisimula ng kumapal. May kaguluhan pang nangyari dahil nagtangka pang tumakas ang driver at pahinante ng truck. Hindi niya pinansin yun. Tumawag kayo ng tao sa ospital. Sabihin niyo magdala ng pambuhat at suporta sa katawan dito. Papapunta kayo ng doktor, dali! Alam na nila kung ano yun, dalian niyo na! Sigaw niya sa mga naroroon. May mga tumalima habang ang iba na natili lang na nakatayo at nag-iosyoso. Saglit lang at naroroon na ang tauhan ng ospital. Iniwan niyang babaeng nakalupasay sa kamay ng isa pang doktor na on duty sa ospital. Saka nagmamadaling kinuha niya ang kaniyang penlight. Tumalungko siya sa ilalim ng truck. Alam niya na may isa pang katawan na naipit doon. Nakita agad niya ang isa pang babae na pulos dugo na rin. Hindi niya ito makilala. Sumigaw siya na iatras ang truck. Hindi naman naipit ang babae pero napailaliman ito. Nagtulong-tulong ang mga tao pagkatapos nagpakuha siya ng isa pang stretcher. Sa itsura pa lang ng babae nang makita niya, alam niyang malabong mabuhay na ito. Mukhang medyo nadurog ng ibang parte ng katawan. And only God knew where those bones penetrated. Tumawag kayo ng ambulansya. Kailangan madala sa ibang ospital ang isang to. Wala tayong pasilidad para sa ganito kagrabing injury. Utos niya sa orderly na tumabi sa kanya. Hindi niya tinangkang ipabuhat ang babae. Napakaselan kasi ng kalagayan nito. Pero hindi naman niya ito iniwan. Nilapatan niya ito ng first aid hanggang sa marinig niya ang maingay na tunog ng ambulansya pagkalipas sa mahigit kalahating oras. Rumesponde ang ospital na pag-aari ng kanilang pamilya na nasa Parañaque lamang. Umatras agad siya, saka hinayaan ng ang mga medic ang maglagay rito sa stretcher. Sir, yun ang babaeng naririto, inooperahan sa mga injuries niya. Pero nag-collapse ang heart. Na-revive po pero kailangang... Shucks, pupunta na ako. Walang pagdadalawang isip na pasya niya. Isinasara pa lang nito ang pinto sa ambulansya pero tumatakbo na siya pabalik sa hospital. Halos hindi niya pinansin ang mga pulis na naroroon na pinusasan na ang driver at ang pahinante na bugbog sarado na rin. Nireview agad niya ang initial laboratory findings sa babae bago siya pumasok at nag-scrub. Naghihintay ang babae na nasa life support lang. Nag-usap sila ng doktor na naroroon sa kanya nilapitan ng pasyente. Itinuro ng doktor ang maraming injuries ng babae. Nag-decide siya na ayusin muna ang puso nito bago ang iba pang damages sa katawan nito. Nagsisimula na siya. Saka lang niya nasulyapan ang muka ng inooperahan niya. Sandali siyang natigilan nang makitang si Joey ang nasa operating table. Naguluhan siya dahil ang babae rin ang dinala ng ambulansya kanina. Magkamukha ang dalawa? Imposible.
Napakunotno siya, pero isinintabi lang muna niya ang gumulo sa kanyang isipan. Mas importante na itutok niya ang lahat ng kanyang atensyon sa operasyon na gagawin niya rito. Kailangan mabuhay ito. Mabubuhay kaya sina Joey at Amanda? O isa lang sa kanila ang magkakaroon ng pag-asa?